Anong kalokohan na naman ito mga kababayan? Mukhang nag-iimbento na naman ito sa Matibag eh. Ha? Akalain nyo ha? Mayroon na daw silang persons of interest mga kababayan doon kung sino daw ang assassin ni VP Sara Duterte. Woo! Oh, pero nung tinanong kung sino yan? Oh, sabi ni Matibag, oh, wag mo na. Hindi mo na namin sasabihin. Parang secret lang daw muna mga kababayan dahil mayroon tayong tinatawag na privacy. Ang animal mga visit na to. Sigurado tayo mga kababayan kung mayroon mang person of interest nilan. Nagtuturo na lang yan kung sino-sino siguro mga kababayan pero hindi talaga nila inimbestigahan. Hindi man lang nila masagot mga kababayan kung na-interrogate na ba nila o umamin na ba o hindi. Ibig sabihin, isa lang mga kababayan ang ibig sabihin nito. Hindi pa rin sila sigurado talaga mga kababayan na mayroon nga talagang assassin na binintang nila na siyang papatay doon sa kanilang among bangag mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Agi ng inyong ginawa ay hanapin ang taong kinausap ng Pangulo. Ano ang inyong napag-alaman? Kaugnay ng tao na kinausap ng Vice Presidente upang patayin ang Pangulo, sino yan? ang First Lady at ang former Speaker. Sa ngayon po, wala. kami pong investigasyon at ang task force is a continuing and active investigation. Wala nang masagot mga kababayan. Kaya yan din ang palusot ng isa na ongoing yung investigation kahit wala pa silang na-identify mga kababayan talaga ng sino yan. Of the threat to the President. Meron po tayong mga leads natin po sinusundan at katunayan. I-present we nyo. already established persons of interest na Persons of maaaring interest na. makapagturo o tumukoy dun sa taong kinausap ng ating Vice Presidente. Sige, si Baste. Ipatawag mo si Baste. Dahil mukhang nababasa natin mga kababayan na mukhang pinapalabas ito na si Baste Dahil pinresenta na niya si Baste na pareho ang sinasabi na ulo din ang punteriya ni Baste. Mukhang pag i-connect mo mga kababayan, mukhang ang kanilang pinagbibintangan is Baste. Pero hindi nila ma-uter mga kababayan, ma-utter. Sabi pa ni Dan Fernandez, uter. Pero wala silang ebidensya. O maaaring isa rito sa tinatawag natin persons of interest ang siyang talagang nakausap ng Vice Presidente. Sino nga yun? Sir Witness, binanggit mo yung persons Hindi of nila interest matukoy. upang mas maunawaan tayo Sige, sino ng mga yun? kababayang nanonood. Ano ang ibig sabihin mo ng persons of interest? Hindi mo alam yan. Luis to, Lawais to. Ang ibig sabihin po nito, itong mga taong ito ay maaaring Self-explanatory. o makapagturo sa identity Laway, ng taong kinausap o sa pangyayari ng pag-uusap o yun nga po, maaaring sila mismo ang nandoon or sila mismo ang kinausap. Kaya po ito Sino ang person of interest mo? persons of interest. Hindi po nangangahulugan na sila na mismo ang kinausap gaya ng akin pong sinabi. I-present mo Kaugnay na dyan. rin ang binanggit mo na mayroon Bakit hindi mo inimbestigahan? Ang dali lang yan mga kababayan. Natanong mo na ba? Anong sagot? Oo o hindi. Kung umamin, di yun na. I-present mo na. Pero kung hindi, malig ka. Baka nagbintang ka lang. ng persons of interest. Mr. Witness, ano ang pagkakakilanlan ng mga persons of interest na tinukoy mo? Wala yung masagot, Laway. Dahil wala pa talaga. Dahil sa tingin talaga natin mga kababayan, yung ginawa ni Sara is bluff lang yun. Respectfully, Mr. Presiding Officer, Walang maipangalan, no? Magpapalusot na lang ito mga kababayan na ongoing ang investigation. kinalulungkot ko po pero Lungkot pa nasabing visit. patatayuan bilang NBA Director, hindi ko po maaaring isiwalat ang pagkakakilanlan Wala. sa tao. Wala, na- korte yan Mas mabuti ang papuntahin dyan mga kababayan para magkaalaman at para makilatis natin. Malay mo, amin. Yung mga persons of interest na ito sa gaya ng aking sinabi, this is Para maklear niya ang kanyang pangalan. a continuing and an open investigation. Continue hanggang kailan? 2 years ka na. Yari po. 2 years na yan mga kababayan, continuing pa rin. In short, wala mga kababayan. Wala talaga. Matagal nang iniintay ng sambayanan kung sino Secret. ang taong kinausap ng Vice Presidente. Secret lang As daw. a matter of fact, maging ang ating iginagalang na mga senator judges ay nagtatanong din. Bakit hindi nyo nalang tanungin si VP Sara? Wala ding mga kababayang nagtatanong kay VP Inday. Kaugnay ng pagkakakilanlan Kaya nga lang, hindi nila makukompel si VP Sara mga kababayan dahil, right of self
self-incrimination, against self-incrimination. ng taong kinausap ng presidente. Ano ang dahilan? Kung mayroon man. Bakit mo siya tatanungin? sinasabi, Vice President, bakit Tanungin mo mo si VP. sinasabi na hindi ito pwedeng i-disclose o isa publiko itong mga persons of interest na tinukoy mo? Takot sila dahil hindi sila Alam sigurado. po ninyo, maraming kadahilanan. Tayo po ay nasa law enforcement. Kapag ang ganito pong bagay na it's an open and continuing investigation ay ating isisiwalat, unang-una pong mangyayari rito ay Papuntahin nyo nga mapoprovision po dyan ang para ating investigasyon. maklear niya ang At sarili may niya lalagay kung po sa alanganin yung pong ating mga tinatawag na informants o assets na nasa ground na nagbibigay po sa atin ng human intel na tinatawag. At kasama na rin po Intel. dito na yung pong aming capability to have successful operation. successful. Ay, Sapagkat nako. maaaring hindi na po kami pagtiwalaan ng aming matagal lang walang nagtitiwala sa inyo, mga buang. mga pinanggagalingan na source. Pangatlo po, it will violate the right of privacy po As if naman na hindi kayo nagbabiolate ng law. ng mga individual na ating natukoy na persons of interest. At meron din po itong kaparusahan under the administrative code dapat na mo kung tayo ang isa parusahan. pong information ay confidential, secret, or top Ayan. secret. Likewise, sa confidential fund na gusto niyong tanungin kung saan ginamit. Alam niyo pala eh. Hindi po ito. Kung tatanggapin itong mga kababayan sabi niya, tatanggapin ito ni Cheese Escudero. Dapat ba mga kababayan, same rules will apply to the confidential fund. Pwedeng ibahagi basta-basta sa publiko. Ito po ay exception din sa Freedom of Information under po sa Memorandum Order number 15 po. Ito po ay exception din sa Freedom of Information Sige. under po sa Memorandum Order number 15 po. Ang ulol ng pa ating pong matibag. Pangulo. Mr. Witness, binanggit mo ang maraming dahilan kung bakit hindi mo pwedeng i-disclose itong pagkakakilanlan ng mga persons of interest. Mayroon na silang hint pa kababay kung sino ang assassin. Tapos, secret muna. Punyeta. Baguhin ko yung tanong. Mm. Anong pagkakataon kung meron man na maaari mong ibahagi sa impeachment court na ito ang mga persons of interest na tinutukoy mo? Alam po ninyo, Hindi namin alam. Ang totoo niyan, mga kababayan, kanilang sinasabing persons of interest, wala silang pruweba na talaga yan ang kinausap ni VP Sara dahil ang nakakaalam lang nun, mga kababayan, is si VP Inday. Pwede nga pinasakay lang sila, mga kababayan, kung mayroon nga kinausap si VP Sara o wala. kahit dumating yung punto na matukoy na natin kung sino ang kinausap, we have the right to protect yung pong aming mga informants. Sapagkat ang pinoproteksyonan din po namin dito ay ang institusyon ng NBI. Hoy, sinira mo na matibag sa pag-upo mo dyan. Subalit Ungas. ito po ay patuloy na pagsusuri at report na tuloy na ginagawa po ng National Bureau of Investigation. Tuloy-tuloy na Katunayan po, pagbangag. nandirito po sa akin yung mga report ng task force tag as confidential. Kaya pagpamanin po ninyo na talagang hindi ko po ito pwedeng ibahagi na pagpapubliko. Ano Palusot na naman, mga kababayan, dahil wala yan sila eh. Hindi talaga nila alam, mga kababayan, kung sino yung tao. po yung mga Correspondent is recognized. Eto na lang, tanungin mo na lang, na nakausap mo na ba yun? Yung pinagbintangan ninyo? Your Honor, considering Ikago mo ng identity. Nakausap mo ba? At ano ang iyong findings? already the length of time, can we just ask for a 5-minute recess, Your Honor? Actually, I'm about to do so as soon as the counsel for the lead Your counsel Your winds Honor, up. I'm about to conclude. Na mag-conclude ka na. As soon Laway. as the counsel Laway direct straw. examination is concluded, the chair will declare a recess before we proceed with your cross. Would that be okay? Laway straw. Counsel may proceed. Witness may answer. Mr. Witness, ano yung mga papel na ipinapakita mo kanina? Kainin Ito mo po yung papel patuloy mo. na pag-uulat, mga minutes ng meeting at mga intel report po na nasagap. Kaugnay po sa ating isyong pinag-uusapan. Kaugnay ng mga persons of interest na hindi mo pwedeng isiwalat? Yan ba ay bahagi ng mga papel Sa interest sa magguni-guni? Mr. Witness, I'm about to conclude. Yung laway mo. Ang nalabag ng Vice Presidente, Wala. kung mayroon man, Objection, Your Honor. kaugnay ng banta niya sa buhay ng Presidente. Your Honor, this is Objection. still part of the investigation. I will have to sustain the objection. It would call for a conclusion of law and as admitted by the witness himself, Correct. investigation is ongoing unless he has completed it already. Oo. Kindly rephrase. Pero made up na yan eh. Kahit pa, mga kababayan, na
Sabihin nilang hindi pa yan conclusion, pero mayroon na silang conclusion talaga. Counsel. I have no further question, Your Honor. Layas dyan, laway. Puntahan natin yung pangatlong batayan, identity. Ano na naman ito? Mr. Witness, ano ang inyong sinuri kung mayroon man? Kaugnay ng identity ng pinagmumula ng banta. Ito Identity? naman po ay malinaw na na-establish na ng identity at hindi naman po ito itinanggi. Paulit-ulit naman na inamin na ang nagbanta, ang napabausap ng papatay ay ang ating pong Vice Presidente na si Vice O President. bakit paulit-ulit yung tinatanong? Bukod sa Vice Presidente Sara Duterte na tinukoy mong pagkakakilanlan ng nagbanta, ano Sino pa yung sinasabi o sino ninyong pa, kung assassin? mayroon man, Mr. Witness, ang inyong sinuri dito sa pag-aaral ng identity o pagkakakilanlan? Sinama na rin po namin dito ang tuloy-tuloy na mga banta kahit na po na Wow, mga tuloy-tuloy. individual. At kasama na rin po rito ang patuloy na banta po ng Nasali na ang mga ordinaryong individual. Puntahan naman natin ang pang-apat ninyong batayan, capacity. Ano Capacity. ang inyong mga sinuri kaugnay ng capacity to execute threat? Unang-una po daming tiningnan sa capacity o kapasidad ng nagturan ng pagbabanta o pakikipag-usap nga sa pagpatay. Alam naman po natin ang Sino? may malawak na network. Lahat alam po Hoy, Ungas, sino yung sinasabi niyo nung assassin? Paulit-ulit niyo niya sinasabi tapos hindi niyo ma-point out kung sino? natin na matagal ding nangungulang Pangulo ang kanyang ama po at sila po regionally ay sila rin kinikilala. Oh, wag niyo sabihin si Tatay Digong ang kanyang sinasandalan na pinakulong niyo na nga, kinidnap niyo na nga. Lala dyan po sa Davao. Ibig sabihin po, marami po silang network na maaari ding ibilang natin dito yung mga men in uniform sa Philippine military po As natin. if naman mga kababayan hawak ni Sara mga kababayan ang gobyerno. Ang bangag ang hawak na yun ng gobyerno, Ungas. Sa kapulisan, ito po ay ating ipinactor in na kasama po doon sa kapasidad Factor in. na kayang gawin po ang kanyang sinabing pagpapapatay. Binanggit mo ang network ng dating Pangulo, ganun din, Wow. ang ama ay Nadamay na si Tatay Digong na naman mga kababayan. Mr. Lord. dating Pangulo. Binanggit mo ang network ng Vice Presidente. Ano pa ang inyong sinuri kung mayroon man kaugnay pa rin ang capacity ng pinagmumula ng banta? Alam po natin, at kanina nabanggit ko na yung pagiging kasama sa pagtatatag ng Davao Death Squad at alam naman natin kung ano ang kakayahan ng Davao Death Yan ang Double Death Squad mga kababayan. Hindi pa nga yan na-establish nila, nagtotoo ba yan o haka-haka lang yan mga kababayan? Dahil sila lang din ang nag-imbento niyan. Yung sinasabing Double Death Squad. Ang mga DDX mga kababayan, Digong Duterte supporter. Hindi Double Death Squad. Death Squad na pumatay ng mga tao through AJK. Oo, yan. Para na siyang nag-conclude, no? Bugok na to. Nang aakusa na mga kababayan. Wala ka pa nga. Sige, magpresenta ka sa korte na mayroon talagang nahuli na Double Death Squad na nasintensyahan. Ibig sabihin Wala. po, pag ating itong ibinilang, kasama po ito sa kapasidad ng ating Vice Presidente na maisagawa po ang kanyang plano. At bukod Oh, sa na- inyong ano, pagsusuri objection! dito sa Oh, The objection! Bawat Squad, ano pa? Kung mayroon man, ang inyong sinuri, kaugnay pa rin ng capacity ng nagbanta. It is also public record. Nakikita naman natin po sa mga balita ng mga Duterte, maraming pag-aari ng mga baril. At alam din naman po natin na they are well connected financially para matustusan o maisagawa ang Kung mayroon bang baril, babarilin kayo. Nakakatawa. kanya pong plano na pagpatay po sa Pangulong Duterte. Odas ka. Oh, kayo pala ang may balak na patayin ng Pangulong Duterte. Sa bunganga yung galing mga kababayan, pagpatay kayo dating Pangulong Duterte. Ang kanya pong plano na pagpatay po sa Pangulong Duterte. Bukod sa binanggit mong pag-aaring baril Minumulto ka na kay Tatay Digong. at financial connections, Mr. Witness, ano pa, kung mayroon pa, ang iyong sinuri, kaugnay pa rin ng capacity ng nagbanta? Karugtong po rito yung Karugtong po dyan ang kasinungalingan. Presidential Security Group, yung BPSG na tinatawag natin. Na alam natin na sa ngayon ay napakarami pong miyembro na isang tawag lang ng ating Vice Presidente ay nandiyan dyan para tubugon po sa Diyos kanyang ko, Lord. mga instruction. Di ba binuwag nyo na? Mga ungas kayo? Mr. Witness, puntahan natin ang pang-5 ninyong batayan. Motive or intention. Ano ang inyong mga sinuri kung mayroon man
kaugnay ng motive at intention ng nagbanta. Unang-una po, at nasasad naman ito sa ating pong batas, sa ating konstitusyon, na kung ang Pangulo ng Pilipinas ay mawawala, mamamatay, ang susunod po na uupo by succession ay ang Vice Presidente. Wow, wow, wow. Oh, atat na daw mga kababayan, ano? Pumalit si Sara. Hello! Kung atat pa maging presidente si Sara, siya na ang tumakbo, ungas. So pumapasok po ito sa motibo at sa intensyon. Bukod sa ang Vice Presidente, ang papalit kung mawawala ang Presidente, ano pa ang inyong sinuri kung mayroon man, kaugnay pa rin ang motive at intention ng nagbanta. Dito na po namin sinundan yung tinatawag namin na sunod-sunod at magkakaugnay na pattern na nangyayari. Kaya po Pattern. namin paulit-ulit na sinasabi na ang banta sa Pangulo ay banta sa ating national security sabagat nakikita po natin na it's creating chaos, yung kakaroon po ng kaguluhan. Oh, ito na lang matibag. 2 taon na yan ang lumipas ha. Nagkaroon ba ng kaguluhan? Wala nga ni isang coup attempt mga kababayan? Wala. Sunod-sunod po na pagtuligsa sa gobyerno. Oh, pagtulig sa natural lang yan. Bakit hindi kayo i-call out? Pag nanakaw na tong gobyernong ito, hindi mag-call out? Hahayaan lang natin? Totoo yung nakawan mga kababayan dahil si Bangag mismo ang nagsabi na mahiya naman kayo. At yung mga ordinaryong mamamayan na nga po, makikita natin patuloy pong nagbabanta sa Pangulo. Katunayan, marami po kaming monitor Sinabihan Bangag, magbabanta ba yan? sa social media ng mga banta. Sige, pakita mo mga banta. At yung mga nagbanta, kasuhan mo yung isa-isa, hindi yung kababayan na ipapasa mo kay VP Sara. Namin pong sinusundan sa seguridad Stupid. po ng ating Pangulo. Maraming salamat sa iyong paglilinaw sa Paglilinaw ba yun? Ang pang-aakusa? Investigasyon Chismosa. ng Special Task Force. Kanina'y binanggit mo na maging ang ordinaryong mga tao Sige, ay magpakita nagbabanta na rin kayo. sa buhay ng presidente. Objection, Your Honor. Maybe Oh. another question. Allow Your Honor, the I'm just counsel to finish. She's not And yet lay the finished. basis. Binanggit mo na Nonsense maging ka, ang Luistro. ordinaryong tao Lawaistro. ay nagbabanta na rin sa buhay ng Pangulo. Sige, Ano magpakita ba ka ang ebidensya. naging obserbasyon mo na may kinalaman sa naging banta ng Pangulo, ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo? Objection on the use of the word banta, Your Honor. Witness already used that word. Counsel is simply referring to words Ito si used by the Chismis, witness no? Wala, himself bias na already bias this na time. ito eh. Witness may answer. Napansin ko nga po na tumaas ang antas ng kaguluhan sa pamamagitan po. Doon lamang po sa social media, kita-kita natin. Meron po mga I-present nyo ang mga pangalan. Oh. I-present nyo ang mga pangalan. Malay natin kung kayo lang din yung nagbanta sa Bangag. Mga walang yun mga kababayan. Mga ang identity, mga OpenAI. ChatGPT lang, mga bots. mga panahon na ating pong Pangulo ay nasa isang event na live. Meron pong mga magko-comment na barilin na yan. Meron Kung nag-comment na mga kababayan na barilin na yan, dapat hinuli na nila. Yun nga sinabi lang headshot mga kababayan dahil bugo. Hindi nila naintindihan yung Bisaya na bugo mga kababayan meaning bobo. Tapos inaro lang mga kababayan na ang kanyang intensyon yun ang bobo na headshot si Bangag sa word na bobo. Hindi talaga baril na Hinuli nga nila. Pero hindi yun in-related mga kababayan kay VP Sara. Bakit pinapaamin nila kay VP Sara mga kababayan ang kasalanan na ginawa ng mga netizens? Ungas. Pero isa lang yun. Kung yan ang tinutukoy mo, wala ka na. Meron pong mga video na nakuha ang ating CCD na mayroong nagkakasa ng baril at ang reference din po ay Hulihin mo baril yan. lang to sa ulo ng presidente. Hulihin Yan po mo. yung kapansin-pansin na nagdudulot sa atin. Hello! Oy, matibag. Kung ganyan man ang kagalit ang mga tao kay Bangag, hindi na kailangan ng ni Sara. Kahit wala pa si VP Sara, wala pa siya sasabihin. Galit talaga ang tao kay Bangag. Ng panganib sa ating Pangulo at sa ating pong pambansang seguridad. Wala talaga. Nako. Pagkatapos ng mga nabanggit mong obserbasyon sa inyong investigasyon, ano ang inyong ginawa sa Special Task Force? Kaugnay pa rin ang inyong investigasyon Nanloko sa banta sila. ng Vice Presidente sa buhay ng Pangulo. Malinaw po ang mandato ng Special Task Force at ang mandato po nito ay patuloy na bantayan ang seguridad po ng ating Pangulo. Mag-PSG ka na lang, ungas. Hindi lamang po para bantayan ang seguridad ng Pangulo, kundi hanapin Ay, maggipit ng kalaban ng Pangulo. Magpakulong ng, magko-call out sa Pangulo ng Bangag na magnanakaw. at ma-identify kung sino ang kinausap ng Vice Presidente para po patayin ang ating Pangulo. Ay, nako.
paulit-ulit nilang sinasabi ng ganyan, no? Kasinungalingan mga kababayan, no? Kumpletohin mo context. Kung mamatay si BP Sara, patay din yung Binanggit bangag mo. mo. Sabi ni BP Inday. With the case O, dito tayo kay ano mga kababayan, tulpok. of Ronel Mas. Opo, napanood ko po yan. At that time, hindi pa kayong NBA director or not connected to NBA whatsoever. So, tell us briefly, dito sa kaso ni Uy, magkaiba yung ano, yung kasong ano mga kababayan, yung dati. Dahil, yung dati talaga mga kababayan, nagsabi na magbabayad siya ng babaril kay Tatay Digong. Yun! 50 million pa nga ang sabi niya. Pero yung kay BP Sara, magkaiba mga kababayan. Si BP Sara ang may threat sa kanyang buhay at ang pinagbibintangan niya ay si Bangag. Revenge! Conditional. Conditional. Sa pagkaalala ko po rito, itong si Ronel Mas sa isang guro na kung saan siya ay nagsabi na kung sino ang papatay sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay papabiyaan niya ng 50 million. Yan ang direct na ano. Pero, pati ngayon mga kababayan sa korte, di ba? Na-dismiss yun. Maliwanag pa yun ha. Direkta yun ha. Na-dismiss ngayon sa korte. Pagkakaalala ko po, ang National Bureau of Investigation rin po ang tumugis at tumuli sa kanya, particularly po ang aming pong opisina sa Region 1. Sige, tanungin ninyo kung ano nangyari sa kaso. Di ba Siya na-dismiss? po ay kinasuhan po ng pagbabanta at itinuring po na ang threat niya ay isang malaking threat po. Hindi lang Pero, anong sabi ng korte? Dismiss. sa Oh. dating Pangulo, kundi po sa ating pong national security. Huwag kayong mag-stop dyan ha. In other words, pinalin siya ng case ng inciting to sedition. And he was arrested warrantless. It was a warrantless arrest, right? Tama po. Okay, so isang Sige, anong gusto mo tulpok? I-warrantless arrest din si VP Sara? pero nagbanta sa dating Pangulo, agad-agad inaresto ng walang warrant. Tapos si VP Sara hindi agad-agad? Now, Umas! Tingnan mo yung ano, sitwasyon talaga at instance. itong yung BP Sara, si Vice President Gusto niya i-warrantless arrest? Sige, para maging ano na tayo. Duterte, Marcos na nagbanta tayo, senior. Diktador 2.0. kay Pangulong Duterte at kay Pangulong Marcos. Anong difference ng dalawa? Well, ang pagkakaiba po nila, itong Sige, warrantless arrest Rem niyo. sa isang guro, si Vice President, isa naman pong Vice President, at siguro po ito ang naging konsiderasyon kung Hindi. Magkaiba kasi yung sinabi, mga kababayan. Yung nagbanta ka Tatay Digong, talagang direct mga kababayan na papatayin niya. Si VP Sara, alam nyo na. Bakit, Baulit-ulit na lang tayo. hindi siya Conditional. agad. So, ibig sabihin ng NBI pala ay tumitingin sa tinatawag na special treatment. I cannot So, ibig speak. sabihin hindi pala pata sa NBI. Bakit nung panahon O, ikaw, Tulfo, ikaw, di ba, mahilig ka rin mangbanta. Ikaw kaya i-warrantless arrest. isang guro na nagsabi may patong sa ulo na 50 million si dating Pangulong Duterte, kung sino man makapagpapatay sa kanya, agad-agad inaresto ng walang warrant of arrest. And then ito na si BP Sara na sabi nyo, allegedly nagbigay ng death threat against President Marcos at hindi inaresto. I cannot speak Sige, arestahin ninyo. for the NBI at that time, Your Honor, sapagkat yung mga pangyayari pong yan, wala naman ako sa NBI pa po. Subalit, ang maaari ko pong ibahagi sa inyo, ipamarapatin po ninyo, ayun na nga pong aking pakikipagtalastasan sa aming pong mga foreign counterparts na akin din na pag-aralan at sinasabi nila Wow, pag-aralan na pa. sa kanilang jurisdiction, kung merong isang pagbabanta na ginawa ng Vice Presidente, ay maaaring agad na ikulong at matanggal kaagad po sa pwesto. Pero again, respectfully, I cannot speak for the NBI noon po at saka yung pangyayari po doon po. Okay, ano ibig sabihin po ni para sa inyo, Mayor Baste, nung sinabi niya sa isang Rage Coalition gathering, isang ulo lang naman ang kailangan namin at Napanagutin. Hindi naman yung sinabing tatanggalin niya. ulo ni BBM or Bongbong Marcos. What does it mean to you? Well, kagaya po ng aking naging testimonya, itrinato po namin ito na isang threat sa isang banta sa ating Pangulo that transcends also to a threat to our national security. So is it the Sige, same hulihin nyo. Hulihin nyo si Sa Basti. ulang isang I-warrantless. tao, like a reward, whoever can capture this person, dead or alive or something to that effect? It could be that way or it could be in many ways, pero ang sa amin po, ang namin naging interpretasyon nga dyan, Itong sinatulpok mga kababayan, no, salsal ng salsal, no? isinama po namin ito sa maraming banta sa seguridad ng ating Pangulo at sa seguridad po ng ating So again, bansa. kung tinuturing yung threat
itong salita na binitiwan ni Baste or Mayor Baste Duterte Warrantless arrest. Sige. Subukan ninyo. against President Bongo Marcos, anong difference niyan dun sa binigay naman na threat ni yung teacher na si Ronel Mas kay dating Pangulong Duterte? Yung pong naging banta ni Mayor Basti Duterte ay ipinasok po natin sa mas maaba pang pagsusuri, kaya po isinama natin ito po doon sa ating continuing threat assessment po. Hoy, Tolfo. Huwag kang nang bobo, Tolfo. Itanong mo kung nag-progress ba yung kaso laban kay Mas. Yung guro, mga kababayan. Dahil pagkaalam natin, na-dismiss yun. So what was he? Oh, meaning, walang bearing. Direkta pa nga yun, mga kababayan, ha? Maliwanag yun, ha? How much more itong kay VP Sara na hindi nga direkta? Siguradong dismiss din yan. Arrested. Tulad na nangyari sa teacher na si Ronel Mas. Ang warrantless arrest po kasi, kagaya na nangyari kay Ronel Mas dahil naging warrantless of arrest, siya po ay na-dismiss ang kaso. Oh, dismiss, oh, di ba? So yan din po yung iniingatan namin na kung kami ay gagawa ng warrantless arrest, Hindi yun dahil sa warrantless arrest. Na-dismiss talaga yun, mga kababayan, dahil walang bearing na ganyan. maaari pong ma-dismiss ang kaso. Ngayon po, kasama po yan sa case build-up namin na maaaring magdulot po ng pagpapail po. Nakakita siya ng palusot, oh. Thank you, Mr. Witness. Thank you, Nonsense ka, Senator Tolpo. Judge Rafi Tulfo. Senator Judge Risa Ontiveros is recognized. Rabas! You may proceed, ma'am, when Rabas! you're ready, and you have 2 minutes. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, nung nakaraang hearing, Isa pang gunggong, mga kababayan, si Risa. Alam niyo ba sa latest na survey, mga kababayan, di ba nagdeklara na ito, Risa na! Number 1 pa rin si VP Sara. Malayong sumunod si Robredo. And then si Tulpok, mga kababayan. Rafi. And then, andun pa si Natore. Si Risa, wala. Walang, hindi man lang nasali sa option, mga kababayan. Visit. paulit-ulit na binabanggit ang pangalan. Tapos siya pa, number 1 na mga kababayan, nagdeklara ng tatakbo siya, ready siya na maging Princess presidente. Maui. Sino po ba yung taong yan? Background po niya, profile po niya. Sa pagkakalam ko, isa po siyang vlogger. Ano pong background niya? Paano siya naging vlogger? Well, base po dun sa patuloy. Parang kang si Lenny din, ha? 500 bikers, lahat nakabike. Paano siya naging vlogger? Dahil nagbablog siya, umas. na pagmamonitor, siya po ay isang kritiko na madalas nagbablog at nagpo-promote po ng yung pong tinatawag natin at alam naman ng lahat na DDS po. And ano po yung bukod doon na vlogger siya dun sa panig na iyon? Meron pa bang ibang profile itong Princess Maui bilang vlogger? Katunayan po, I was informed that she or he was invited to Ano ba talaga? He or she? Ayusin mo, ha? to the NBI pero hindi po siya dumalo at yan po ay kasama rin po. Isapina mo nga yan dyan para malinawan, mga kababayan. Pero in fairness doon kay Maui, ha? Hindi rin siya sigurado, mga kababayan. May narinig lang siya na Operation Romanov. Dahil, ang basis pala nun, mga kababayan, no? Dahil sinabi pala, i-review nyo kay Katunying, mga kababayan, nung in-interview niya si Lisa Araneta. Sinabi ni Lisa Araneta, ang dami kong kakilala dyan, something ganyan na friends from Romania, na mukhang ang interpretation ng marami, mga kababayan, yun ang mga hitman. Sa patuloy na sinusubaybayan po Dapat si Lisa din, mga kababayan, dapat din yan, sabihin na kung anong ibig sabihin niya maraming siyang friends sa Romania. ng ating pong Cybercrime Division po. Ang palaka. Alright, salamat po. Ngayon, nabanggit rin po yung Oplan Romanov. Sabi po ni Attorney Lotok, ang alam niya ay banta ito sa presidente at pamilya nila Ay, Diyos ko, binaliktad na, mga kababayan. na nagmula kay Mayor Sebastian Duterte. Na! Sa kabilang Eh, banda, ayaw naman Baste kay na. Princess Maui. Si Baste na ang Ibang po yan nag-Romanov. sa buhay Diyos ni ko, Lord. Vice-Presidente at pamilyang Duterte. Pareho po ba yang iniimbestigahan ng NBI? Ang alam ko po, na-cover na po ng NBI noon yung Wala silang investigation napatunayan dun sa yan. Nonsense kasi allegation yan. na yung Oplan Romanov ay banta sa Vice Presidente dahil nagpadala nga po ng sabina kay Princess Maui at kay Vice President. Subalit, Diyan din ang isang pina ngayon. Now na. fortunately, hindi po yata sila dumali dyan.
Pero nung yan po aming sinusuri din, yung binabanggit nyo po na Romanov, I think that was the January 18, 2024 na pahayag po ni Mayor Baste Duterte. Iba yun, Pamilya Romanov kasi mga kababayan. Iba yung Pamilya Romanov sa Operation Romanov. Not necessarily Operation Romanov mga kababayan, Pamilya Romanov lang andun sa Russia. Pero hindi nga kay VP Sara nga galing mga kababayan yung Operation Romanov. Galing yan sa sabi-sabi lang mga kababayan. Pero isa lang sigurado, mayroong threat sa buhay ni VP Sara. Not necessarily Romanov yan. Na kung saan na sinabi niya, let me tell you this, Mr. Bongbong Marcos. Hindi ko remind lang po you. exact words, but I remember that before you go to sleep, remember the Romanovs. Oplan Romanov ba yun? Ipakita nga na. Kalkalin nyo na lang mga kababayan. Yung sinabi ni Lisa Araneta about Romania, ang dali lang daw mga kababayan, makakuha ng taga-Romania. Yan. Mukhang yan ang pinagbasihan mga kababayan na banta. And the Mussolinis. And what happened to the Marcos family in 1986. Yung po yung nakita natin na isa na naglilink po dyan sa Romanov. Kaya recently, narinig ko rin po yung dating director na sinasabi niya ng Oplan Romanov ay tunay na banta Gusto sa Lord, di ba pamilya nila- ng mga Marcos. Sila na ngayon ang nabantaan ng Romanov. Hindi po Vice President Sara Duterte. Ungas! So, base Mas. po sa investigasyon ng NBI, ang Oplan Romanov po ba ay Wala yan silang alam dyan. bantang Kung mayroon mang alam, hindi rin nila sasabihin dahil si VP Sara ang nabantaan. sa buhay ng presidente o sa buhay ng vice-presidente? Your Honor, yan po ay kasama pa rin sa aming tinutukoy po ngayon. Kaya Ilang taon na yan nilimliman. Mga ungas. po meron kaming task force, kasama po yan sa aming continuing na surveillance at active investigation po. Alright. Risa May na. actionable intelligence Risa po na. ba ang NBI na posibleng patuloy pa rin Risa na malala. ang panganib sa buhay ng presidente? Ay, nako, concern na siya mga kababayan sa buhay ng Marcos, na kanyang friendship na mga kababayan. Huwag nyo namang saktan si Marcos ko, Junior. Tama po yan, sapagkat binanggit ko nga po kanina yung ginagamit sa National Threat Assessment Center po ng Secret Service ng Amerika, pumapasok po doon yung mga obserbasyon na yan. At katunayan po, lalo pang lumawig o lumawak yung mga banta sa presidente, namin pong namomonitor. Pati po mga ordinaryong tao ngayon, Ilang taon na yan? Bakit buhay pa? ay Kung mayroon napakadali po talagang na banta. magbigay ng banta. At para sa amin po, hindi lang naman po yung banta sa ating Pangulo ang aming binabantayan, kundi yung pong bantayan natin ang kaligtasan ng ating mga kababayan at isiguraduhin How about kay Sara? Kaligtasan ni Sara. ang democratic process po ay umiiral sa atin base sa atin pong konstitusyon po. At sa kabilang banda naman po, may actionable intelligence din po ba ang NBI na may totoong banta sa buhay Wala nga ng siguro mga intelligent. vice-presidente? Sa ngayon Walang po, utak. hindi po namin tinitingnan kung totoong may actionable intel. Pero base po sa aming mandato, kasama po sa mandato namin na proteksyonan po ang seguridad ng take Pangulo, note, pang ng ungas, Vice Presidente, ng Senate President, ng Speaker of the House at Chief Justice. Kaya kung wala man pong task force, tuloy-tuloy naman po ang aming pong pagpamonitor dito. Tuloy-tuloy lang kabangagan.